19 ng Abril, nagulantang ang aming grupo nang lumapit sa Bitag Action Center ang isang miyembro ng notorious na sindikato ng carnapping. Tinago namin siya sa pangalang Scorpion. Magbibili sir, parang mga isang buwan, carnapping. Kasi sir, papaduplicate na yung susi, tsaka yung alarm sir na may gumagawa sila yung alarm sir na parang nag-duplicate yun. Paano mo nalaman? Sinasabi nila sir. Ang pinagtatakahan ko, saan sila nakakuha ng information na yun? At pag sa bangko, makikita yung pangalan ng may-ari, nakikita mo siya nakatira, at parang i-repossess na yun. Ibig sabihin ng repossess, hinahatak. Pero ang hatak, hindi yung mga taga-repossess ng bangko, kundi mga karnapper. Sa una, nilaro muna namin at kinapa ang kanyang mga makamandag na impormasyon hinggil sa aktibidades bilang grupo ng mga carnappers. Benta yun, ibig sabihin, yung sasakyan na yun, bago nila ibebenta, dinuplicate na yung susi. Dinuplicate na yung susi pati sa alarm. Yung taong bibili nila noon, aalamin nila kung saan nakatira. Sa records, tapos pupuntahan, doon nila lututin yung sasakyan. Stolen one part, knowing the address ng owner na buong na buyer. Isa sa mga modus. Ano yung mga nagawa mo noon na magpapatunay na ikay nagbebenta at mga karnak ng masasakyan sa grupo na daw na may kasama ko ng polis? Yun nga po, yung pinabenta sa akin na mga sasakyan. Ilan ang mga sasakyan na benta mo? Bali, dalawa pong adventure, isang crosswind, isang Galant B6. Subalit, habang lumalalim ang kanyang ipinagkakatiwalang impormasyon sa Bitag, unti-unti kaming natauhan. Meron siyang pinasanglang sasakyan sa akin, Isuzu crosswind na 04 model ata yun. And then mga araw lang, meron siyang pinasanglang isang Galant 96 model, pinasanglang niya na 50,000. Meron siyang ibinigay na adventure. Una, sinangla muna halagang 250,000, nagkasundo sila. Mga ilang araw lang, tinawagan ako ng tao yung pinagsangla. Sabi sa akin, yung binentang sasakyan sa akin may problema, karnap daw, sabi. Nanganganib daw ang kanyang buhay kapag hindi niya ginampanan ang kanyang papel. Ito ay pagbebenta ng mga nakarnap na sasakyan ng kanilang grupo. Ayon kay Scorpion, si Randy daw ang utak ng notorious ng grupong ito. Sino-sino itong mga kasama mong hindi pa nahuhuli? Yung pong Randy Torres, yung sinatawag na Joker, tsaka po yung June, yung isa tinatawag na June, yung isang Jairus. Yung isa pong kasama nila, alam po ang buong pangalan, Dennis Villapanya. Meron po siyang, rito is insurance sa ng LTO. Dahil sa ibinunyag ni Scorpion, naniguro ang Bitag. Paano ipapatunayan sa amin totoo ang sinasabi ko kung tawagin sa amin? Opo. Agad na tinawagan ni Scorpion si Joker. Babae yung pare, gusto na eh. Gusto niya? Oo. Pero pare, pero pinata mo yung kilala hindi ba? Hindi pa pare, nag-aalangan pa ako eh. Wala,
Dahil nung mga panahong yun ng paglapit ni Scorpion sa bitag, 5 mga carnappers ang napatay sa isang shootout sa Fairview, Quezon City. Ayon pa kay Scorpion, mainit pa raw ang mga otoridad kaya pansamantalang hininto ng Kambal Tukong Carnapping Syndicate ang kanilang aktibidades. Magpalamig muna daw, sir. 7 ng Mayo, bumalik si Scorpion sa Bitag Headquarters. Ako ng grupo, meron silang Urban Escapade Model 06. Sabi ko, may buyer dito kasi hinihintay ko lang dahil wala pa. At ang sabi nila kasi ang diferensya ng sasakyan, ito'y kambal. Sabihin, ito'y isang original, isang fake. Yung original, kukuhanan nila ng papel, lumbawa, nakita nila sa isang lugar, lumbawa, binibenta. May pupuntang tao doon, kunyari magtatanong kung magkano binibenta, tapos hihingi sila na Xerox ng original, Xerox ng tapos kukunin nila yun, gagayahin nila mismo yung isang karnap na sasakyan. Lahat ng mga number mo, buburahin nila, itatampered nila. Ikinanta rin ni Scorpion ang estilo ng kanilang grupo bilang mga carnapper. Ayon kay Scorpion, magmumula kay Randy ang trabaho. Kompleto siya ng listahan at detalye ng mga sasakyan na kanyang nakukursanadahan. Mula kay Randy, ipinapasa niya ang detalye ng mga sasakyang kanyang nakukursanadahan kay Dennis. Si Dennis ay maraming contact sa LTO at mga car insurance companies. Trabaho ni Dennis ang mag-access sa mga database ng LTO at mga car insurance. Si Dennis din ang hahanap ng kakambal na mga sasakyan sa Metro Manila, kaparehong brand at kaparehong kulay. Kaya kay Dennis, nalalaman ang mga addresses na mga kakambal na sasakyang kakarnapin sa Metro Manila. Ibinabalik ni Dennis kay Randy ang listahan ng mga kakambal na mga sasakyan na kukursanadahan ni Randy. Dito, ipapasa ni Randy kay Joker upang hanapin ang kinaroroonan ng mga may-ari nito sa pamamagitan ng kanilang mga home addresses. Si Joker ang tirador. Isa siyang pulis. Kakarnapin ni Joker gamit ang stilong Stolen Wild Park or SWP. Kapag mission accomplished na si Joker, ipinaalam nito kay Randy at pagkatapos, itatago ang nakarnap na sasakyan sa isang safe house. Dito, kukontakin ni Randy ang miyembro nilang si Jairus at si Julius Uy. Si Jairus at si Julius Uy ang tagagawa ng peking plaka na halos hindi mo na makikita ang pagkakaiba, kaya't binansaga namin ang grupong itong Kambal Tuko. Dahil dito, agad kinasan ng bitag ang aming patibong. May sinasabi sa akin yung iniaalok niyang sasakyan. Urban po yan. Oo. Urban. Apo. Urban. Na rin po kasi kaming mag-asawa. Ay, ganon. May iwan. Mhm. Mas maganda po to kasi all power na rin po to. Power steering na. Saka pampamilya po talaga. Ay, ganon. Oo. Ay, magkano naman ang ano mo dyan? Ang bigay dyan sa Urban? Ha? 650 po. 650. Ito bang Urban, pwede ko munang makita bago tayo magsarado sa presyo. Pwede po, ma'am. Saan ka naman pwedeng makita itong Urban? Pwede po ba kayo ng Balintawak? Balintawak ngayon? Hindi po ngayon. Kahit po bukas or some other day. Doon tayo magkikita sa Balintawak. Apo. Sige. Agad kaming nakipag-ugnayan sa Intelligence Service Anti-Terrorism Division ng National Bureau of Investigation. Sige, sabihin mo kayo sa pangalan. Yung Dennis Villapanya, sir. Pag nagpunta kayo, tatlo ang kausap ni Michelle. Hindi sir, isa lang sir, yung dalawa sir, parang lalabas na lookout sila sir, lalayo sila sa... Sino lang yung isa? Yung Dennis? Hindi sir, bali ang harap niya sir, yung Jairus. Ito.
So isa lang ang makikita ng tao ko. Hindi sir, nakikita sila tatlo niyan. Basta mauna lang sila sa Sa gagawing pakikipag-usap ng bitag undercover sa Kambal Tugo Carnapping Syndicate, plinano rin ng NBI. Samahan natin siya na titingnan lang, kunyari kasama sa bayan. Basta ang mahalaga makuha ng picture yung mga tao para makita natin. Paano to eh? Ilalagay ko na? Kaya na, pagdala kayo sa Inaikutan muna ng bitag at NBI ang lugar na napagkasunduan ng bitag undercover at si Jairus. Amonyos na ito eh. Mas ganda ka din sa kanya ba? Diretso ka ba? Di ba yan yung pula na yan? Hindi, hindi siya. Nakaparada sila doon yan eh. Ayun. Yun yung nakaharap dito. O yan, o. CDJ yan, ba? 659? 651. 651 yan. Tingnan mo yung tao. Wala na daw yung attention niya nun. Ay, wala. Oo, tinawagan ko siya kanina. Ito na lang daw available niya. Magkano naman to? Hindi ko lang po alam, pero ang sabi niya sa akin, iyan ko daw ng 650. Oo. Wala na talaga yung adventure. Hindi ko alam kung ano yung adventure available. Kaya alam, wala na daw siyang available na adventure. Kaya ito na lang daw ang yan niya. Patingin mo ito kung gusto niya. Oo. Ano sabi sa akin? Pero ito, magkano nga yung last one? 650 daw po ang 50. Hindi ba pwedeng 6? lang po ang bahala. Ako na lang po ang bahala. Tapos pag tumawag po sa inyo yung may-ari, tatawaran ko po na siguro makukuha natin mga 550. Oo, kung makakausap ka. Tapos yung the rest po na lang, bigay nyo na lang sa akin para may pandagdag ako. Sige po, gawin na lang natin. Sabihin ko na lang po sa kanya na 600. Habang nakikipag-usap ang bitag undercover, sa poll ng aming surveillance camera ang dalawang kulukoy na ito. Pagmasdan ng dalawa, todo bantay sa kanilang kasamahan. Tatlo na nga talagang tatlo lang. Pasimple pang nagtatawagan. Yan. Nagsiselfon din siya? Ayan o. Sige, sabihin na gago kayo. Lingid sa kanilang kaalaman, unti-unti na silang nahuhulog sa patibong ng bitag at NBI, Intelligence Service Anti-Terrorism Division. Ganun time pala natin sa magpaganda siguro umaga. Kasi para makapag-relax naman ako. Hindi katulad dito na hapon na tayo. Baka gusto niyo ako isama sa pagre-relax niyo. Wala pa naman asawa niyo. Sige po, mas maaga po tayo. Hindi ko malata nga yan eh. Kasi malis ako. Simple lang. Kung saan pagas ka, pagas. Oo, sumakay yan eh, no? Po ang hotel po. Touch kaya. Trap. Yan. Chong. Ito backup. Ito ang backup. Yan. Sumuli ka. Yan ang backup. Oo, yan backup. Kinabukasan, pinag-aralan at pinaghandaan ng NBI Intelligence Service Anti-Terrorism Division ang gagawing operation laban sa notorious na carnapping syndicate. So, identify natin yung 5. Diba? Tapos yung sasakyan, sir. Tatlo yung dadali nila sa sasakyan kasi ito yung bibilin ko. Tapos yung sasakyan pa nila. Saan galing ito? Sila nagbigay? Maya-maya lang isang tawag ang aming natanggap mula sa sindikato. Hello, pare. Pare. Ayos na pare, makapag-withdraw na ng pera. 1.2.
Pasada na bukas. Oo. Sino kasama niyan? Yung tatay niya, tsaka nanay niya, tsaka ako, tsaka isang driver. So kaya-kaya. Oo. Sige, ano mo na diskarte mo dyan, ha? Oo. Hindi na titingnan niya, hindi na mag-verify. Hindi na, wala nang verify. Pinunit ko na yung Xerox eh. Parang bukas mga 10 o'clock. Oo, 10 to 11 ang usapan eh. Ha? 10 to 11. 10 to 11, tapos ang diskarte mo dyan pare, ganito, no? Oo. Kasi yung star exact, puputok yun. Oo. Pati ka na kagad dyan, ha? Oo. Basta ganun ang diskarte mo. Pagka-benta, pati ka na dyan. Huwag ka na mag-ano. Tapos tapo mo na yung SIM mo. Kung pwede ka makontak. Oo. Oo, pare. Ang diskarte kasi no, hindi pa na pukpukan. Kaya ano pa yun, hot pa yun. Oo. Sa pagbitaw ng pag-iwan ng papeles, pag-receive ni Jairo, gano'n. So mga alas 9, nandun na kami, iwan na namin yung mga sasakyan doon. Oo, sige pare. Chill na lang, tapos pag-receive ng pera, sibat na kagad. Kauna-unahan sa larangan ng Investigative TV, sasagawa ngayon ng grupo ng PITA kasama ang Intelligence Service ng National Bureau of Investigation, NBI. Itong isang operasyon, buy-bus entrapment. Dito sa grupo ng mga carnappers na ang trabaho nito'y ibibenta sa iyo at pagkatapos, pag nabenta, kakarnapin. Hindi naman kaya isasanla sa iyo at pagkatapos yung pagsasanlaan, kakarnapin. Stilong recycling. Itong araw na to magaganap yung transaksyon at organisado na yung grupo ng NBI para bilhin yung ipresentang Urban, Nissan Urban at yung Starex. Naisagawa na namin yung initial surveillance noong Wednesday at doon nakita na mga mukha ng mga suspect dito sa carnapping na to. So transaction na lang to do a buy-bus and entrapment. Itong sistema nito, itong sasakyan na binibenta, carnap to, kaya lang may kambal. Ibig sabihin, meron talagang original na sasakyan na kahalintulad nitong Urban, kulay pareho, ganoon din yung Starex. Doon sa CR pa lang, ORCR, may perma na kung titingnan mo sa original na ORCR nitong mga totoong sasakyan ng mga nagmamay-ari ng totoong sasakyan na pineke nila, yung sasakyan at yung ORCR, walang perma doon. Ang gagawin ng NBI after the entrapment, diretso, another team, pupunta roon sa mga parang pineking sasakyan, yung original na sasakyan, para ipaghambing patungo ng NBI, magkakaroon ng planning, briefing, mitikuloso, pag-aaralan ng gusto. Kinakailangan walang mga mali rito. Delikado rin kasi itong grupo na to, mga carnappers to, grupo rin sila. Hindi natin alam kung ano mga armas nila at may transaction. Hindi naman ito yung mga tipong matitino. So ina-expect na sana wag naman walang mangyari ng mga bagay na hindi dapat mangyari. Kaya lang, yun ang sinasabi lagi, pag sa law enforcement, you ought to be ready and come back in all peace. As you can see, ginagawa ngayon ng intelligence service na NBI. Pinag-aaralan yung surveillance state na isinagawa ng one state. Pinag-aaralan nila ng IG yung mga members ng mga carnappers na kung saan magaganap ngayon yung transaction. Tinitingnan na maigi mga mukha, isa-isa. Bago sasagawa yung sinasabi ng operation. Let us not discount the possibility of shootout, but we must be ready. Some of you are unwilling, then you can say, you tell us if you will not join us. It's alright. Mabilis lang yan eh. Mabilis lang yung palitan yan. I don't think it would take 5 minutes kasi once na makita nila yung pera, tapos lalo na pag sigurado, ano na kagad yan. So, ang gagawin, i-eyeball natin sina Davis. Let's give them a lead time of 3 minutes or 2 minutes. Kung yung intindihin yung hinuhuli na dalawa, yung na perimeter, tingnan ninyo yung backup kung meron man yung mga sasakyan sa kanilang tao.
subject. Medyo para ano mo sa pasa mo sa tropa para at least preparation. Sa Monster Pinakakasana yung grupo ng NBI Intelligence Service kasama ang grupo ng ITAG para may dokumento lahat. At dito, nakaparada pa yung masasakyan namin while waiting doon sa aming undercover. At yung kasamang NBI papunta roon sa site sa Shell na kung saan magkakaabutan ng pera. Bali, yung instructions kanina doon pa lang sa NBI office anong gagawin nila. So pinaasahan namin na walang anumang bagay na mangyari na hindi dapat mangyari. Itong mga grupo na to mga carnappers, hindi naman ito lalakad, wala mga karga, at lalo na pag ganitong klaseng transaction na nila illegally. At iba rito ay police at PJMP. Yung grupo na to, we have yet to determine whether notorious nga ang grupong to. Titingnan muna natin. So proceed na tayo dahan-dahan papuntang target area na kung saan doon magkakabayaran sa carnap vehicles na ibinibenta sa aming undercover na may kasamang NBI. Parking mo lang. Yan doon sa may jeep. Tabi mo sa may kotse. Yan yung eyeball. Ayun na, huwag ko sa tawag, teka lang. Nakatumakbo yung nakaitim ha. Teka lang. Kasama nandun yung inomang makatras. Ano sila karod niya? Asan na kayo? Teka, paalis na. Pasok na. Okay. Ilang segundo lamang ang aming hinintay. Makuha na yung grupo sa urban doon sa kabila. So titignan na lang natin na hindi pa sigurado kung na-sweep na yung buong lugar. Pero it's not over until it's over. Sundan mga NBI. Harap ka doon. Sige. Dahil sa operasyong ito, nagulantang ang lahat ng tao sa gasolinahan, maging ang mga pulis na sumugod dito. Pakinggan ang hirit nitong si Dennis. Bukunay lumulusot pa. Hindi ko po alam sir. Wala bang galang. Nasa iyo siya wala. Kasi sabi po daw nila kahit ito mga +5 makakakuha. Gaano ka nakatagal sumasama? Bago lang sir. Mga ilang araw lang. Ito nga lang sir ang ano. Ilang unit na napinta niyo mula na sumama? Wala po ako sir. Ito lang po ang first time po sumama.
inaasahan ng bitag kung pag-uusapan ng mga tactical operations. So, ito rin yung batayan at pamantayan gusto namin mangyari. So, kaihinat na, positibo, isa lang namin masasabi, thumbs up. Anyway, itong mga susunod na hakbang na gagawin to follow up, so tututunin ng grupo ng BIPAG, ay kasama cameraman at mga taga-NBI grupo kanina, na hahanapin yung tunay nagmamayari ng urban na ibinibenta sa undercover namin. Pagmasdan ang mga kakambal na sasakyan. Tayo kayo doon. Tayo kayo. So, dahil sa reklamo ni sa mga NBI, tsaka ni Mr. Santillan at tsaka ni Ms. Canindinat Beltran, tayo ngayon naharap sa kaso na carnapping, lahat kayo. Sa carnapping, pwede kayo makalaya temporarily kung magkumpiyansa kayo ng tag 180,000 gamit ang pangalan ng isang tao. Piyansa nun, 2,000. Meron pa rin kaso si Mr. Villapanya, pero yun ay hindi sa korte, hindi sa piskalya. Yun ay sa paggamit ng I think police. At meron din kayong isa pang kaso na didinggit sa piskalya dahil sa pang-carnapping case ng Starex Bank.